Miyembro ng Sige-Sige Sputnik Gang, magbago pa kaya? Mag-asawang 7 taong bigo magkasupling, magkakaanak pa ba? Ano ang sasapitin nila? Mapagtatagumpayan kaya ang mga pagsubok? Through ups and downs. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Dahil namatay yung nanay ko, pinaampon ako ng tatay ko doon sa may-ani, sinasakan niyang lupa. Nung namatay na yung lalaki nag-ampon sa akin, dinala po ko sa Maynila. Doon po sa anak nung nag-ampon po sa akin kasi lagi ako sinasaktan. Hindi ako nakatiis, nilabanan ko, sinuntok ko, sabay lumayas na ako. Naglayas na ako sa tundo, sa loob ng jeep ako natutulog, hindi na ako kumakain, hindi na ako naliligo. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Joey upang pasukin ang mundo ng pakikipagbarkada. Ako yung promotor ng inuman, ako yung nagpapainom. Anong panahon na yon, nanggugulpi po kami noon. Pagka may dumadaan, ginugulpi namin. Parang trip-trip lang, ganun. Pag gusto namin bugbugin namin. Kasabay ng kanyang pagkalunod sa bisyo, napabilang si Joey sa grupong Sige-Sige Sputnik Gang. Iyayanin na ako manghula, pero sabi sa akin, kinakailangan matatakan ka muna. Ang sabi sa akin nung commander, mamayang gabi, manghuhold up tayo. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako sanay sa ganung gawain . Ngayon, nung gabi, hindi ako nakasama doon sa hold upan na yon. Nabalitaan ko na lamang namatay pala sila, nasalvage sila ng mga pulis. Ako yung nahiwalay sa kanila. Gayunpaman, isang pangyayaring naman ang naglagay sa buhay ni Joey sa bingit ng kamatayan. Dinala po ako sa cemetery. Kinabahan ako, sabi ko, mamamatay na siguro ko itong araw na ito. Dinala ako sa kaduluduluhan ng Chinese cemetery, pinagubad ako. Ang sabi ng mga pulis, tumakbo ka. Sa takot na mamatay at walang mahinga ng tulog, sa Diyos tumawag si Joey. Ang sabi ko sa sarili ko, kung totoo na mayroon Diyos, ay iligtas po ninyo po ako dahil napakabata ko pa para mamatay. Hinahanap ko yung tatay ko. Nagulat na lamang po ko, hindi yung pinaputok yung karbin at ang sabi ng mga pulis, magbihis ka uli. Kung saan ako dinampot ng mga pulis, doon po ako ibinalik. Noong panahon na yon, ang nasa isip ko, sabi ko, mukha na tsambahan niya tayong pananangin ko, tsamba lang siguro yun. Kimkim ang galit sa totoong ama. Hinanap ito ni Joey upang makipagiganti matapos siyang ipaampon. Mula Tondo ay napadpad siya ng Paranaque at nanirahan sa ilang kamag-anak. Dito ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga bisyo at kalayawan. Nagkaroon ng kinakasama si Joey sa Paranaque, ngunit ikinagimbal niya na mayroon pala itong ibang lalaki. Nahuli ko yung aking kalibin na babae, nakipaghalikan sa ibang lalaki. Talaga lalong nagdilim yung paningin ko talaga. Inabol ko, naguramentado na po ako. Hindi na naabutan ni Joey ang kanyang kinakasama at tuluyan na silang naghiwalay. Hanggang isang araw. Ang pangalan po, si Brother Steve, ang tawagin si Esteban Kaidik. Siya po yung masigasig na hinikayat ako sa born again. Tayo sa kilabas sa Otman. Merong Bible study doon. Marami tayong matututunan. Inakainom ako ng alak, kinabol ko ng taga. Ang sabi ko sa loob-loob ko, pag hindi ka tumakbo, magbo-born again ako. Itumakbo, takot pala sa born again sa itak ko . Hindi ako napasama. Hanggang isang araw, isang malinaw na boses ang kanyang narinig na nagpasimula sa pagbabago ng kanyang buhay. Ang sabi ng boses na nagsasalita sa akin, Joey, 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 dumalo ka sa Bible study kung saan po nagtitipon ang Charismatic Fellowship. Doon po ako dinala. Pagpasok ko doon, sabi ko, yung grupo na inaayawan ko, doon ako dinala. Tinamaan ako ng sermon, yung sinabi niya, kaibigan, ngayong gabi, kung nandito ka sa pagtitipon na ito, kahit gaano ka kasama, ikaw ay mahal ng Diyos. Nung madinig ko po yun, na mahal ako ng Diyos, binuhusan po ko ng malamig na tubig.
Dito na unang nakarinig ng salita ng Diyos si Joey na nagpadama sa kanya ng pagmamahal ng Panginoon anuman ang kanyang naging pagkatao. Tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko sa buhay ko, 1984 po yun, buwan ng Agosto. At doon po nagpasimula yung buhay ko na napakasama at napakagulo. Talaga pong nabago po ako ng lubusan ng Panginoon. Sa kanyang pagsuko ng buhay sa Panginoon, isinuko na rin ni Joey ang kanyang mga bisyo at mga maling gawain. Sinimulan niya ang bagong paglalakbay sa buhay kasama si Kristo. Pinatawad na rin niya ang kanyang totoong ama. Kalaunan ay nag-aral si Joey sa isang Bible school. Ito po yung pinakadakilang himala na naranasan ko. Yung tunay na pagbabagong buhay. Mula nang pinapasok ko si Kristo sa puso ko at sa buhay ko, nagkaroon ako ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at sumaya po ang buhay ko. Sa ngayon ay aktibo, masaya at kontentong naglilingkod si Joey sa Panginoon. Ang dating siga at laman ng mga rambol, ngayon ay nagsisilbing gabay ng mas maraming tao bilang pastor sa isang Kristiyanong simbahan. Ibinabahagi ni Joey ang patutuon ng kanyang pagbabago at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para maranasan natin ang tunay na kaligtasan, tunay na pagbabagong buhay at kalayaan sa lahat ng uri ng kasamaan ng mundo. I'm really so blessed with Joey's life. Imagine mo, he escaped death more than twice because God had a plan for him. And you know, he used even Joey's very colorful past, no, to touch other people and give them hope na pwedeng magbago. That's so true, Camila. Kaya nga, no such thing as chambang prayer because that it was a desperate Yes. cry, a matter of life and death, and the Lord hears the cries of our hearts. Joey experienced pain from feeling unwanted because he was adopted. This started his whirlwind journey in life that caused his notoriety and made him a troublemaker. Through the ups and downs of his life, he learned that he cannot change just by himself. Until a still small voice called him, God spoke to him, and Joey responded to the call of God. He realized that he was headed to a path that could destroy him. Galatians 6:7-8 says, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life." God is calling you right now to make a choice. Choose a life that will lead to destruction or choose one that leads to eternal life. The Lord is waiting for your decision to accept Him in your life as Lord and Savior because His plan for you is to have a rich, full, abundant life, a life eternal in His presence. My friend, if you've never received Christ as your Lord and Savior, we want to give you an opportunity to pray this prayer right now. Just bow down your heads and pray. Just say, "Dear Lord, I come to you right now out of desperation. Lord, gusto ko talaga magbago. So right this moment, Lord, I confess to you my sins, my sinful past. I choose to turn my back on my sinful life. And Lord, I humble myself and ask for your forgiveness. And right now, I invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me, to be the God that will guide me, to be the God that will affirm me each day that I am truly loved by you. Though my mother and father did not show that love, I know you love me because you went all the way to the cross, gave your very life, shed your blood to purchase for me a place in your kingdom. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. If you want to know more about Jesus, call the numbers on your screen or chat with us. Trained counselors are ready and willing to talk to you and walk you through with your new relationship with Jesus.
Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Whether you're seeking healing, financial blessing, or protection and provision for your family, we're here to support you through prayer. You can reach out to us any day of the week, 24 hours a day. Just dial the numbers being flashed on your screen and share with us your concerns. To deepen your love and faith in Jesus, consider making Bible reading a daily habit. To assist you with this, we've developed a daily devotional in Taglish called Tanglao. You can access the daily message through our mobile app or listen to the audio version. Download Tanglao for free from the Google Play Store or listen on Spotify or Apple Podcasts. If our ministries have blessed you and you wish to partner with us, watch this video to learn how you can extend that blessing to more people. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse me to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Dream come true para kay Jonathan at Pia ang maikasal noong 2012. At tulad ng karaniwang mag-asawa, laman din ng kanilang panalangin na magkaroon ng supling. Pero sa loob ng 7 taon, wala silang natanggap na sagot. Malaking pagsubok din sa kanila nang madiagnose si Pia ng Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS, dahilan kaya siya ay hirap magbuntis. I never really blame God. I know that God will do something, but meron din sa faith natin that we have to do something sa end namin. We're thinking of diets, exercise, improve your health. We were trying those things, but walang nangyayari eh. May part sa akin na, syempre, naiinip ka. Parang darating pa ba si baby, so may mga quitting points kami, may frustrations. Sa kabila nito, hindi sila bumitaw sa pangako ng Diyos. 2013 yun, prayer and fasting, and hood lang ako in front of the Lord, and then I cried, Lord, I want to have a child. Nagulat ako, very, very clear, audible voice, and sabi ng Lord, Pia, you will have a son, and you will name him Isaiah. Happy ako at that time, kasi alam ko, He's gonna do it. At sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic, nagulangtang ang kanilang tahimik na buhay matapos makaramdam ng matinding sakit si Pia. Last May 6, nakaramdam ako ng pain. Parang severe dysmenorrhea. At the same time, nagsusuka ako. Feeling ko may acid reflux naman. Nagsabi na talaga siya sa akin, hindi niya na kaya. Nagpa-consult kami online sa mga kilala naming doktor. Meron isa kaming nakausap, binigyan niya kami ng prescription. Yung gabi ng May 7, nag-take na ako ng mga medicine. Wala namang nangyayari. Tapos yung isa kong friend, sabi niya sa akin, Pia, baka buntis ka. May 8, yun, nag-decide na ako. Kasi nga, I'll try. Mag-pregnancy test ako. Na-shock ako, parang, pregnant nga talaga ako. So, just to make sure, sinabi ko sa kanya na, sige nga,
kuha ka pa ng isa pang test. So, 2 beses ako nag-take and positive pa rin. Sobrang saya namin that morning. Lakas loob silang nagtungo sa ospital para magpa-check up sa OB-GYN. At dito nila nakumpirma na siya pala ay 38 weeks ng buntis. Higit pa rito, nasorpresa rin ang mag-asawa nang malaman nilang sa araw na yun mismo ipapanganak ang kanilang supling. Gulat na gulat talaga ako, parang, Lord, totoo ba to? Kala ko buntis na ako at manganganak na ako. We don't understand what's happening, but we just pray na thy kingdom come and thy will be done. Binigyan ako ng peace din ng Lord at that time na, anak, sige, kaya natin. I'm with you. At hapon ng May 8, 2020, isinilang ang kanilang baby boy na si Isaiah David. Napuno ng saya ang kanilang puso, lalo na't natuldukan na ang kanilang mahabang panahong paghihintay. Yung fears ko would be baka si baby ay premature. But I was really thankful to God that I have a full-term baby. So just give all the praises, glory, and honor nung nangyari na, nag-come to pass na yung promise ng Lord. Sobrang grabe yung joy. Ang promise ng Lord palagi talaga. It's never ever been late. It's always on time. Tinatawag na cryptic pregnancy ang naranasang pagbubuntis ni Pia. Karaniwan ito sa mga babaeng may PCOS. At dahil sa irregular menstruation, hindi kaagad nalalaman ng mga kababaihan na buntis na sila. Parang normal lang ako kasi nga big girl. Hindi halata na pregnant. Meron siya nararamdaman, though she never thought na pregnant siya. First time kasi talaga lahat, wala naman kaming alam na paano ganito magbuntis. Kakaiba man ang kanilang naging journey to parenthood, pero para kay Jonathan at Pia, one of the best feelings in the world ang maging instant parents kay Isaiah. When we see him, he's a miracle. Isaiah is a brave baby, courageous, and talagang fighter siya. We will be enjoying our time with Isaiah David every day. Ang pagdating ng kanilang miracle baby ay patunay lamang daw ng katapatan ng Diyos sa kanilang pamilya. God gives you something better, way beyond kung anong ine-expect mo. You'll just be amazed on how God will answer your prayers. As long as yung heart mo is ready to let God come in your life and just let Him work inside your life. And doon mangyayari yung miracle. Ayan, nagka-miracle talaga to the point that God surprised them. That is an incredible surprise. Yeah, yun nga. No? I mean, that's something. Was it because she thought she was really, she gained weight na hindi niya so na... impossible. Oo, di ba? Grabe talaga si Lord. Di mo naramdaman yung baby inside, di ba? Manganak na. Sa kanya naramdaman. That is incredible. Pero kahit pa dumaan sa matinding pag-aantay, hindi nawalan ng pag-asa ang mag-asawang Jonathan at Pia. Tanging ang kanilang relasyon sa Diyos ang siyang nagpalakas sa kanila sa bawat proseso habang sila ay nag-aantay. Sometimes even in waiting, there are lessons that we can learn. The Lord allows us these seasons so that we become stronger in the faith of life struggles. And it is in these times that our faith is tested and then we are strengthened. James 1 verses 2-8 teaches us about being patient in troubled times. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Nais naming ipanalangin kayo kung dumadaan kayo ngayon sa matinding pagsubok sa buhay. If you are that person, let us minister to you right now. Lord, there are people who are watching right now, like Jonathan and Pia. They've been waiting for a child. Lord, napakahirap, Lord, mag-intay, Lord God. But you know
Lord, that you allow this, Lord God, to hone us, Lord God, to build our faith in you, Lord God. And so those people who are watching right now, who are praying for a child, we pray that the Lord will bless you right now. He will just open the womb of this woman who's watching right now. He will just allow you to experience being a mother. He will allow you to experience being a father. In Jesus' name, you shall have a baby from your own body. In the name of Jesus, we claim that very soon you shall be pregnant and you shall also have a child. There are people who are watching right now at dumadaan rin sa matinding pagsubok, matagal na kayong walang work, and the Lord, He wants to assure you that He loves you, He will take care of you, He will open the doors for you. And so right now, just step out in faith, do your part, apply for a job, and the Lord will make a way. He will open the doors of heaven and you will find a job that is perfect for you. There are also people who are watching right now and their marriage is on the rocks. Meron kayong unresolved conflict na paulit-ulit bumabalik. You know, the Lord, He just wants to tell you, anak, humble yourself, ask for forgiveness for your part, and also be willing to forgive your spouse. Just, you have to verbalize it. You have to say, this is for the healing of your marriage, and allow me to be the middle person in your marriage. Allow me to be the third party in your marriage so that your marriage can be a foretaste of heaven. The Lord will restore your marriage. We claim that in Jesus' name. And there are also people who are right now crying out to the Lord. They are in these different pains in the body. The Lord wants to alleviate that pain. So He is touching your body right now. He is just removing that pain from your body so that you can focus your eyes on Him. So thank you, oh God, for this wonderful blessing and healing in Jesus' name. There's someone watching right now, and the Lord is supernaturally delivering you from homosexuality. He is just restoring right this very moment your manhood, and you're feeling a supernatural touch in your own body. Receive that by faith in the name of Jesus. There's also someone watching right now, you in and out of rehab because you're an alcoholic and you cannot seem to stop. The Lord is supernaturally removing the taste and the desire for alcohol from you. Just say, thank you, Lord, and it's done, the Lord says. There's also someone watching this very moment na meron kang itchy scalp, but this is not the regular itchiness that anyone feels. It's born out of a disease, and the Lord is saying, I'm supernaturally healing you from that condition. You will never experience itchy scalp again, says the Lord. Receive that by faith in Jesus' name. Someone's ulcers are being supernaturally dried up. You're never going to experience ulcers pain again. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. Siyam na taon na itong bukol sa alib ko, kaya gusto ko na rin na matanggal. Nagsimula lang sa isang tagawa, tapos pinisa ko hanggang unti-unting lumalaki habang tumatagal. Pumunta kami sa doktor. Siyempre, kailangan pera. Kulang naman. Walang sinayang na sandali ang Operation Blessing Team. Agad isinailalim si Joel sa isang operasyon. And then we were able to remove it completely, so there's no chance of recurrence. Papasalamat ako sa ating Panginoon. Natanggal na, wala na akong alalanin. Thanks to your support, Joel and many others who are unable to afford life-saving medical procedures are now able to experience healing and relief. Your kindness has enabled us to lend a helping hand to our fellow kababayans in dire need of medical aid. By visiting cbnasia.com/give or scanning the QR code on your screen, you can join us as a monthly partner and continue to make a difference in the lives of those in need. Your generosity is sincerely appreciated, and may you be blessed for your compassion and support. God bless you to overflowing. Hindi lubos na maisip ni Risa na malulugi ang negosyong sinimulan pa ng kanyang mga magulang. Piggery, poultry, feed milling. Hanap buhay na nagpa-aral sa amin.
mga pautang at mismanagement. Kaya nalugi siya at nabankrupt siya. Bagamat nabagabag sa laki ng problema, naging pundasyon ni Nerissa ang relasyon niya sa Panginoong Diyos. Napunta ako sa stasyon ng 700 Club. Mayroong nagpapatotoo doon na may testimony sila na may nangyari din sa kanilang pagsubok. Wala na akong ginawa kundi isipin paano na yung pamilya ko. Ayoko nung nasa bahay lang ako na walang ginagawa. So malaking naging adjustment talaga. Nung tinanggap nila ang Panginoon, naranasan nila yung kapayapaan, yung kagalakan sa puso. Gustong-gusto kong maranasan yung nakita kong testimony na gano'n. So, talagang isinuko ko sa Panginoon. Iniyakan ko talaga ang Panginoon. Sabi ko, ang lahat-lahat nitong kabigatan na nararanasan ko ay itataas ko sa inyo. Isusuko ko na ang buhay ko sa inyo. Sa gitna ng matinding pagsubok, ang hangad pa rin ni Nerissa ay ang mapaglingkuran ang Panginoon. Alam ko, once na nagbigay ako, naging supporter ako ng 700 Club, alam ko na ang Panginoon ay matutuwa at alam ko rin na that's one way to seed your faith. Ang katatagan na iyon na nagmumula pa sa Panginoon ang naging tanglaw ni Nerissa upang makapagsimula muli. Pag pinagkatiwala mo ang lahat-lahat sa Panginoon, dapat yung tiwala mo sa Panginoon, yun ang magiging ikabubuhay mo. Ang ginawa ko noon, yung nagtiwala ako sa Panginoon at sumunod ako sa kanyang kalooban. At dahil naging kapartner niya ang Panginoon, natutunan niyang pahalagahan di lamang ang negosyo, pati na rin ang kanyang mga tauhan at parokyano. Even na kulang ka sa pinansya, nakakatulong ka pa rin. Doon ako humawak. Inahawakan ko yung pangako ng Panginoon. Alam ko na through giving, binabago ako ng Panginoon. Mula sa 20,000 pesos na sales, umabot na sa 8 milyon ang kanyang kinikita. At kung dati nangungupahan lamang siya, ngayon ay nagmamay-ari siya ng sariling lupa. Nagtanim ka na ng nagtanim. Ngayon, nararanasan ko na yung harvest time. Dahil lang, Panginoon, talagang pag nagiging tapat ka sa Kanya, undeserved yung favor na binibigay sa'yo. At kahit pa sa gitna ng naghuhumiyaw na tagumpay, buong pagpapakumbaba pa ring ibinabalik ni Nerissa ang papuri sa tanging may akda ng lahat. Parati kong sinasambit ang pasasalamat sa 700 Club dahil through 700 Club, nakilala ko ang Panginoon. Lahat ng aking ginagawa ngayon ay nakabase dun sa pasasalamat sa Panginoon at sa pagmamahal sa Kanya. Nerissa clearly speaks of the principle of sowing and reaping. Kung meron kang itatanim, meron ka talagang aanihin. At yung aanihin mo talagang siksik-liglig at umaapaw talaga. So much more. Yes. Thank you, Nerissa, for supporting our ministry. Because of this, more and more people are being reached through our different ministries. It is through your partnership that we can continue doing all these. If you want to support us, just scan the QR codes on your screen to donate. Thank you so much for supporting. At dito nagtatapos ang ating programa. Let me leave you with a verse that tells us to continue persevering through the ups and downs of life. Proverbs 3:5 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight." Amen. Trust in the Lord all the time, anytime. Thank you all for watching. Join us again next week for another inspiring, hope-filled episode. God bless you more and more.